Hello guys, what's up sa YouTube production here? So nandito na naman tayo sa panibagong tutorials natin guys, no? So ngayon guys ay pag-uusapan natin ang muzzle flashes. So yung putok ng barrel guys, no? So makikita natin yan lagi sa ang probinsyano ni Coco Martin dahil nga action yung teleserye na yon. So actually guys, no, may dalawa silang ginagawa doon. Practical effect and visual effect. So, dalawa yung ginagamit nila doon guys. So, lagi ko yung nakita kasi pinapanood ko yun lagi yung probinsya, no? So, una guys, practical effect. So, gumagamit sila doon ng totoong bala. So, pero walang tingga. So, yung bullets, blank bullets lang yung ginagamit nila. And yung pangalawa is visual effect. So, ngayon guys, ituro ko sa inyo kung paano gawin yan dito mismo sa Adobe Premiere. Actually, ginagawa yan talaga sa Adobe After Effects. So, pero nga, nahihirapan kayo sa Adobe After Effects. So, ituturo ko sa inyo kung paano gamitin yan dito sa Adobe Premiere. So, kasi nga, guys, no, medyo advanced talaga yung Adobe After Effects and mahirap din talaga yung After Effects. So, papakita ko na lang sa inyo dito, guys, sa Adobe Premiere kung komportable kayong gumamit lang ng Adobe Premiere. Okay, so itong muzzle flashes guys ay madadownload nyo to dyan sa nasa baba yung link. So download nyo yan. Madami yung angle view para magamit nyo. And also guys, ito ay pre-key na. So ito ay transparent na guys. So magagamit nyo yan kahit anong video editor ang gamitin nyo. Okay, so ito yung ginawa ko guys sa muzzle flashes natin. So ito ay yung short film ko na superhero film, the sci-fi action film. So check nyo yan, nasa baba yung link. So ito yung muzzle flashes guys, no? So kita mo nyo naman, parang totoo talaga siya na pumuputok. Pero kita nyo naman yung barrel guys ay dahon ng saging lang yan. So wala kasi tayong budget pambili ng mga airsoft replica ng barrel. So yan lang natin, yan na lang yung gamitin natin lagi, no. So ito yung muzzle flashes. So download yan guys and umpisa natin yung tutorials. So ito yung muzzle flashes ko guys. So ginawa ko dito, kita nyo naman yan. So pag play natin yan guys, magkakaroon na siya ng effect na pumuputok yung barrel. Ayun. So ayun guys, no. So gagawin nyo lang ay mag-shoot kayo ng clips nyo and pretend na bumabarrel kayo. Okay? So ito, gayahan nyo lang dito. So pumuputok na barrel yan. So okay guys, puntahan natin yung ginawa ko dito guys, no. So ulitin lang natin yung ginawa ko para maintindihan nyo kung paano ko ginawa to. So duplicate ko na to, okay. So ito yung clips ko guys. So nag-pretend yung actor ko dito na bumabaril siya. Open yung download yun na muzzle flash and lagay nyo dyan sa ibabaw ng clips nyo, okay. So lagay nyo yan sa ibabaw ng clips. So lagay nyo yan sa ibabaw ng clips guys. And then skill up natin to. So siyempre paliitin natin yan. So ang importante dito guys, no, is dapat yung muzzle flash nyo is magkasing laki ng barrel nyo. So pag nasa angle side, right or left side yung angle shot nyo, so kailangan yung muzzle flash nyo ay same size din sa barrel para magiging parang totoo talaga siya, okay. So siguro sa akin dito gawin ko so mga ganyang size, mga 40, okay. Tapos yan guys, click nyo tong
toggle animation natin, yung position. Kasi nga, wala tayong motion tracker dito sa Adobe Premiere. So, manual natin tong i-track yung Muscle Plus. Kasi nga, gumagalaw yung clips natin. So, track natin yan. So, okay. So, track natin. So, makita nyo naman, tumaas yung clips. So, baba lang natin yan konti. Okay. So, nasa baba na naman siya. So, itaas na naman natin. So, kailangan lang guys, no, na talagang mapantay yung pagputok ng baril para maging realistic naman yung pagkagawa nyo. Down. So, ayun. So, dito na putol yung Muscle Plus niya. So, kung medyo mataas yung clips nyo, duplicate nyo lang yan. Ulit, then track again. Delete nyo yung position. Tapos, track again. Track na nyo naman yung ulit yung position ng baril nyo. Okay? So, ganoon lang kasimple. Ito guys ay nasa ibabaw. So, para magkaroon na siya ng more realistic talaga na parang totoo yung pumutok yung baril, no? Ay may idadagdag pa tayong effect dito. So, lagay mo natin sa itaas yan. So, makikita nyo dito guys, no? Pagputok nga, makikita nyo na nagkakaroon din siya ng light effect sa katawan ng actor nyo. So, pag tinanggal natin yan, off yan. So, parang wala lang. So, mahalatang nilagay mo lang yung effect na yan. So, kailangan talaga magkakaroon din siya ng light effect sa environment ng clips nyo para parang totoo talaga siya tingnan. So, ginawa ko dito guys ay duplicate ko lang tong clips. So, hold alt and drag pataas, then duplicate na yan. So, ginawa ko dito guys, no? So, binasi ko na lang din yung lights kung gaano siya katagal sa isang frame. Okay? So, pag tiningnan natin dito, so, 1, 2, so, aabot siya ng 2 frame. So, cut kayo dyan. So, 2 frame yung isang putok. And again, and cut kayo dito. Dito. So, 1 frame yan. So, delete yung walang light effect niya. So, delete. Tapos, isang frame. So, dito lang siguro, no? Kayo nang bahala kung mataas yung clips nyo. So, ganun yung gawin. Sundan nyo lang yung ilang frame yung lights ng pagputok ng baril nyo. So, pag na-duplicate na yan guys, tapos na kayo sa pag-cut ng mga frame, kung ilang frame yung putok ng baril nyo. So, gagawin natin ay imamask natin yung actor natin. So, pwede nyo gamitin yung pin tool or itong ibang shape na to. Okay? So, mamask natin. So, siguruhin yung na-click yung clips na imamask nyo. Okay? So, mask tayo dito sa actor natin. So, ito yung highlights niya. Ito yung effect ng light effect ng ng muzzle flash. So, pag naka-mask na kayo, so, punta kayo dito sa blending mode and click nyo tong linear dot edge. So, ayun. So, makikita nyo, medyo
pangit yung dating kasi nga hindi pa siya yung sharp edges ng mask nyo ay nakikita. So gagawin natin dyan guys, itataas lang natin tong click yung last mask. So gagawin natin dito ay itataas lang natin yung mask feeder nya. So ito yung mask feeder, tataas natin yan. So taas nyo lang guys na hindi siya hindi yung makita yung mga sharp edges ng pagmask nyo, okay? So pag play natin guys, magkakaroon na siya ng effect na parang nag-reflect yung lights ng muzzle flash nyo. So ganoon pa din dito sa pangalawang clips nyo, mask pa rin yan. So ito yung ito yung nagbibigay buhay sa mga effect nyo about sa pagputok ng barrel. So ulit, linear dodge. Okay. So ayun, nagkakaroon siya ng parang totoong effect. So ganoon lang kasimple, no? Ayan guys, so ganoon lang kasimple. So hindi na natin itong itutuloy kasi nga medyo mahaba itong proseso. So pagdating sa After Effects guys, same pa rin yung process. Kaso nga medyo mabilis doon sa After Effects pag doon nyo ginawa yung visual effects nyo sa about muzzle flash or putok ng barrel. So makikita nyo yan sa Ang Probinsyano guys. Nakikita ko doon sa Ang Probinsyano guys. Minsan hindi na nilalagyan ng lighting effect doon sa kanilang muzzle flash. So hindi na nilalagyan to. So mahalata mo na gumagamit lang sila ng visual effects. So minsan din naman makikita nyo na may reflection yung pagputok ng barrel nila. So ibig sabihin gumagamit sila ng practical effects. So yung totoong bala pero blank lang yung bullets. Okay? Ganun lang kasimple guys. So importante, no? Pag ikaw ay isang visual effects artist, so kailangan lang din talaga na maging mapagmatsyag sa mga environment na ini-edit mo para para hindi halata talaga na yung in-edit mo. Okay? So mahaba pa yung proseso guys kung ay gumagawa ng mga action film, short film, then wala kayong budget. So ito yung gagawin natin. So napakasimple lang. So nasa baba yung link guys, libre ko na yan sa inyo. So madaming muzzle flashes yan. Piliin nyo lang kung anong gagamitin nyo. Okay? Ayun guys, may idea na kayo paano gumawa yan ng muzzle flash dito sa Adobe Premiere. So hanggang dito lang tayo, and please subscribe guys kasi nga madami pa tayong action tutorials na ipapakita ko sa inyo. Adobe After Effects or Adobe Premiere or kahit anong Adobe application. Message lang kayo sa baba. So subscribe, hit that bell button para updated kayo sa mga susunod natin mga tutorials. So Sayote Production here, signing out.